Matapos nilang hagisan ng inumin ang mesa nila Taekyang, ay agad nagtawanan ang mga ito. Sinabi naman ng isang lalaki na hindi niya sinasadyang matamaan ang bida, at siya ay pilosopong humihingi ng pasensya sa nangyari. Sinambit naman ng isa kung ano ang kanyang ikinagalit, sapagkat aksidenteng nadulas lamang ito sa kanyang kamay. Wika pa niya na mag-order na lang sila ng bagong pagkain ni Taekyang. Kaagad namang lumapit ang isang lalaki upang patuloy na kutsain si Taekyang. Iniisip ng bida na siya ay kumalma muna at subukang ayusin ito ng maayos hanggat maaari. Wika rin niya sa kanyang sarili na walang dahilan na siya ay mag-eskandalo sa napakasamang lugar na ito. Sa puntong yun, sinabi ni Taekyang ang kasabihan na ang isang aso ay sapat na matalino upang malaman na huwag makialam sa ibang tao, kaya kung meron sa kanila ang may utak, mas mabuti pang humingi sila ng tawad at ibalik ang pagkain nila ngayon. Hindi naman nagustuhan ng lalaki ang sinabi ni Taekyang, wika pa niya na mukhang matulis ang kanyang dila sa isang tulad niyang bata. Sinabi naman ni Taekyang sa kanya na kung siya ay susunod sa kanyang sinabi, ay papalampasin niya ang kanilang ginawa. Lumapit ang lalaki sa kanyang harapan at sinabihan ang bida na ilabas nito ang kanyang dila, dahil ito ay kanyang tatanggalin. Subalit, sa isang mabilis na galaw, sinuntok ni Taekyang ang bunganga ng lalaki, dahilan na tumalsik ang kanyang mga ngipin. Sa oras na yon, bumagsak ang lalaki sa harapan ng kanyang mga kasamahan, na nagbigay gulat sa kanila. Wika pa ng bida na ang hininga ng lalaki ay napakabaho, kaya siya ay kanyang sinabihan na mag-toothbrush naman ito ng kanyang ngipin. Dahil dito, hindi makapaniwala ang kanyang kasamahan na napatumba nito ng batang lalaki, kaya naglabas ang mga ito ng kanilang matutulis na sandata. Kung saan sumigaw ang isang lalaki na siya ay patayin at sugurin ang bastardong bata na ito. Kasabay nito, sa loob ng isang kwarto sa restaurant, nagsalita ang isang babae na siya ay may narinig na ingay ng pagtatalo. Dito ay nagpahayag ang kanyang tagasilbi sa labas ng kwarto na may nangyaring gulo sa pagitan ng mga Merem Warrior at ng 6 na miyembro ng Crimson Wind Clan. Kaya tinanong nito ang kanyang tagasilbi kung saang pangkat nanggaling ang mga mandirigma na nakaaway ng Crimson Clan. Sumagot naman ang tagasilbi na ang lalaking kaaway ng pangkat na iyon ay ang kilalang Sleeping Dragon ng Shanxi. Dahil sa kanyang narinig, sinambit nito sa kanya na ito ay nakaaya-ayang sorpresa. Wika rin niya na mukhang makatarungan na siya ay bumaba at batiin ang batang lalaki na ito. Bumalik naman ang eksena sa pangyayari sa pagitan ng pangkat ng Crimson Wind Clan at ni Taekyang. Kung saan ginulpi nito ng todo ang nakahandusay na lalaki. Wika ni Taekyang sa kanyang isip na ang mga bastardong ito ay tila sanay sa pagpatay ng mga tao. Sapagkat hindi lamang sila ang nagsimula ng laban, kundi sila ay walang pag-aalinlangan sa kanilang pagkuha ng armas. Wika pa niya na may bahid ng dugo ang kanilang mga katawan. Kaya tinanong ng bida sa mga kaaway nito kung sino sila. Sa puntong yun, sumugod ang lalaki at sumigaw na sila ang kanyang tagapagsundo sa kamatayan nito. Subalit, mabilis na nakaiwas ang bida sa kanilang pag-atake, sinambit rin niya na ang mga taong ito ay nakakahiya. Ilang sandali, nagbigay ang bida ng mga suntok na pag-atake sa bawat isa sa kanila. Sa oras na yon, bumagsak ang mga ito sa harapan ng kanilang natitirang kasamahan. Dahil dito, nagalit ng sobra ang lider ng pangkat at inatake ang bida ng kanyang espada. Ngunit ang kakayahan ng kanilang lider ay hindi sapat upang tamaan ang bida. Wika naman ni Taekyang sa kanyang sarili na mukhang siya lamang ang mayroong kasanayan sa kanilang lahat. Dahil tila mayroong ito natutunan ng ilang uri ng martial arts. Sa puntong yon, pinuruhan ni Taekyang ang kanilang leader sa isa lamang pag-atake gamit ang kanyang nag-iisang kamay. Hindi naman makapaniwala ang natitirang kasamahan ng leader sa ginawang pag-atake ni Taekyang, at wika pa niya na kung paano nagawa nitong pabagsakin ang kanilang leader ng isang pag-atake lamang. Nang sandaling yon, mabilis na humingi ng tawad ang lalaki sa ating bida, wika pa niya na mukhang nagkamali sila ng kinaharap. Kaya siya ay nagsabi na magpapakita na sila ng taos-pusong paghingi ng tawad. Pero bago pa man ito tapusin ang kanyang pahayag, sinabi ni Taekyang sa kanya na huli na ang lahat. Sapagkat ng oras na yon, si Mujin ay nasa likod ng lalaki na may hawak na silyang pamalo sa lalaki. Ilang sandali, winasak nito ang silya sa ulo ng lalaki. Hindi nagtagal, napatumba ni Taekyang ang lahat sa kanila at natuklasan na may mga tato ng kabayo sila sa kanilang katawan. Nagtanong sa kanyang sarili si Taekyang kung ano ang ibig sabihin ng mga tato na ito.
Kaya napagtanto ni Taekyang na hindi lang sila basta grupo ng mga tulisan, kundi mga miyembro ng isang organisasyon o grupo. Habang tinitigan nito ang lalaki, naisip ni Taekyang kung sila ba ay mga martial warriors na kabilang sa Mount Heng Sword. Subalit kinontra nito ang kanyang isip na ito ay hindi maaari, sapagkat ang puwersa na kanilang taglay ay masyadong napakahina. Napaisip naman ang bida sa harapan ng mga lalaki at sinambit nito kung anong klaseng tribo ang may ganitong uri ng may tatak ng tato ng kabayo. Pagkatapos, isang boses mula sa itaas ang nagsabi na sa rehiyon ng Northern Plateau, may higit sa 100 iba't ibang tribo ng kabayo ang naroon. Wika pa niya na nagkamali si Lee Chonbek na subukang gamitin ang mga taong ito. Nang marinig ni Taekyang ang kanyang boses, naisip nito na ang kanyang boses ay mukhang may kahawig. Kaya't sa puntong yon, lumingon ang lahat sa nagsasalitang babae. Dito ay humarap ang leader ng Lower District Sect na si Wolwa, kung saan binati nito ang ikatlong batang master na kay tagal rin bago sila nagkita. Matapos nito, nag-usap ang dalawa sa isang silid na kwarto, kung saan ang dalawa ay nagtsatsaa. Tinanong ni Wolwa si Taekyang kung siya ba ay patungo sa lugar ng Mount Heng Sword Sect. Natinugunan naman ng bida na siya ay pupunta doon. Kaya tinanong ni Wolwa ang layunin ni Taekyang sa pagpunta doon. Nagsalita naman ang bida na si Wolwa ang pinakamagaling na tagapagbalita sa buong lalawigan ng Shanxi, kaya tinanong nito si Wolwa kung bakit pa niya tinatanong ito. Dagdag pa niya na malamang alam na nito ang sagot sa kanyang tanong. Dahil sa naging pahayag ng bida, nasaktan naman ang damdamin ni Wolwa at sinabi na siya ay umaasa na sasabihin nito ng personal sa kanya ni Taekyang. Kaya siya ay nagsabi sa bida na sinaktan nito ang kanyang damdamin. Subalit pinabatid naman ng bida na pinahigpit niyang pinaghihiwalay ang kanyang trabaho sa personal na mga usapan. Dahil dito, sinagot ni Wolwa si Taekyang na masyadong matigas ang kanyang damdamin. Kaya sa oras na yon, siya ay nagtanong sa bida kung pwede ba itong magmungkahi. Wika rin niya na maaari rin niyang ituring ito na isang uri ng negosasyon. Sumagot naman ang bida na siya ay magdedesisyon kung siya ay isasama matapos marinig ang kanyang mga sasabihin. Pagkatapos, nagbigay ng mapanuksong ngiti si Wolwa sa kanya, kung saan sinambit nito kay Taekyang na siya ay isama nito sa kanyang pagpunta sa Mount Heng Sword. Tumayo naman si Taekyang sa kanyang pagkaupo, at tinanong si Wolwa kung bakit niya naman gustong sumama doon. Sumagot ng palokong sagot si Wolwa sa kanya na hindi niya rin obligasyon na sagutin ang kanyang tanong, sapagkat pinaghihiwalay rin niya ang kanyang trabaho sa personal na usapin. Subalit kaagad naman na sinagot ni Wolwa si Taekyang na siya ay nagbibiro lang dito. Dito ay nagwika si Wolwa sa kanya na mayroon itong sadyang mga bagay na kailangan niyang kunin mula sa Mount Heng Sword Sect. Sinambit rin niya na kung kailangan niyang maging mas tiyak, ito ay mga bagay na inihahandang ibigay ng pamilyang Jin ng Taiyuan sa kanya. Kaagad naman naalala ni Taekyang ang nangyaring pag-uusap sa pagitan nila ni Waikyang, kung saan hinihingi niya ang kalahati ng mga tindahan at kalakal ng Mount Heng kapalit ng kanyang tulong na ibinigay sa kanila noong digmaan. Sinabi naman ni Wolwa sa kanya na malamang alam rin ito ni Taekyang, subalit sa kanilang kalagayan ngayon, ay masasabi niyang nasa mahirap sila na sitwasyon. Wika pa niya na kahit na sila ay nagwagi pa sa digmaan, ang pagkuha ng kanyang bahagi sa kasunduan ay mas lalong nagpahirap sa kanila, sapagkat nalaman ng lahat na ang sa likod ng pagplano sa digmaan ay ang matandang head elder. Sumagot naman si Taekyang sa kanya na kung tatanggapin ng Mount Heng Sword Sect ang kanilang mga kondisyon na nakasaad sa liham na kanyang dala, tiyak na maaari ring hilingin ni Wolwa sa kanila ang lahat ng ito. Suminghap si Wolwa at sinabing na sa kabila nito, nakasandal sa katotohanang ang Jin family ng Taiyuan ang nagiging pinag-isang pinuno ng lalawigan ng Shanxi. Sinabi rin niya na mayroong katotohanan na sila ay umaasa na ang mas mababang pinuno ng pamilya ay makakapagbigay ng angkop na kondisyon upang makapagbigay sa kanila ng sapat na mga produkto sa mga distrito. Dahil dito, nagtanong si Wolwa sa kanya na kung mas mainam na sila ay makipagtagpo ng direkta sa mga pinuno ng distrito. Naisip ni Taekyang na ang Mount Heng Sword Sect na namamahala sa mga hilagang rehiyon na may matigas na kamay ay kasalukuyang nagugunaw. Kaya yun rin ang dahilan kung bakit sinusubukan ni Wolwa na samantalahin ang pagkakataong ito upang lalo pang palakasin ang impluwensya ng mga sekta sa mababang distrito sa hilagang bahagi ng Shanxi. At siya rin ay sigurado na malakas na ninanais ni Waikyang na ang pamilya Jin ng Taiyuan ang maging nag-iisang may-ari ng buong Shanxi.
Kaya't napaisip ang bida na mukhang ang kaibigan kahapon ay ang magiging karibal nila ngayon. Kaya sa puntong yon, sinabi ni Wolwa sa kanya na iyon ang kanyang naging dahilan kung bakit siya ay nagdesisyon na batiin ang kanilang cute na batang master na si Taekyung, at samahan na pumunta sa Mount Heng Sword Sect. Kaya tinanong nito ang bida kung ano naman sa kanyang tingin. Subalit pagkatapos ng pagsaalang-alang ng lahat, nagdesisyon ang bida na tanggihan ang kanyang alok na sumama sa Mount Heng. Hindi naman matanggap ni Wolwa ang naging pahayag ng bida at sinabi nito na tila medyo mahigpit si Taekyung sa kanya. Wika pa niya na hindi man lang tinangka ni Taekyung na pag-usapan nila ito, at agad niya na lang pinutol ang kanilang usapin. Sinambit naman ni Taekyung sa kanya na dahil naging magkaibigan sila, hindi ibig sabihin nito ay huhusgahan na niya ang mga gawa ng kanyang kapatid. Kaya sa oras na yon, napatingin na lamang si Wolwa sa kanya. At sa pagkakataon din na yon, hindi na nakikipagtalo pa sa kanya si Wolwa. Nag-isip naman ang bida na hindi man lang sinubukan ni Wolwa na kumbinsihin siya ng todo. Iniisip rin niya na kung totoo bang sesuko na lamang si Wolwa ng ganun kadali. Dahil dito, tumayo ang bida at siya ay nagpaalam kay Wolwa na umalis. Ngunit bago umalis ang bida, ay tinanong nito si Taekyung kung plano ba nilang matulog ngayong gabi sa kanilang tavern. Na tinugunan naman ni Taekyung ng oo, tinanong rin niya si Wolwa kung bakit niya natanong ito. Sa oras na yon, sinambit ni Wolwa sa ating bida na kung pwede ba niya ihatid ang kanyang mensahe sa kanyang kapatid na si Mukyung. Dito ay ipinahayag sa kanya ni Wolwa na ang mga matatandang pine tree sa likuran nila ay medyo mahal, kaya't sinambit niya na maging maingat si Mukyung sa kanyang mga sesyon ng pagsasanay. Nagtaka naman ang bida kung ano ibig sabihin ni Wolwa, kaya siya ay lumabas upang puntahan ang kanyang kapatid. Nang sandaling yon, nabulabog naman ang bida sa kanyang nakita, kung saan nakita nito si Mukyung na pinutol ang lahat ng mga nakatayong pine tree sa bakuran ni Wolwa. Dahil dito, nagalit si Taekyung sa kanyang kapatid at minura ito. Kinabukasan, dahil hindi nila kayang bayaran ang halaga ng pagputol ng mga matatandang pine tree, ay wala silang naging ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong mula kay Wolwa. Dahil dito, pinayagan nila si Wolwa na samahan sila sa kanilang paglalakbay patungo sa Mount Heng Sword Sect. Sa oras din na yon, nagsalita si Mukyung sa kanyang kapatid kung bakit siya nagdala ng isang babae sa isang mahalagang misyon ng pamilya. Tinanong naman ni Taekyung ang kanyang kapatid kung sino sa kanila ang pumutol ng matandang pine tree na yon. Hindi na sumagot si Mukyung sa kanya, at dito ay nagsabi si Wolwa sa kanila na siya ay nasa kanilang pangangalaga na ngayon. Nang sila ay nasa biyahe, masayang tumatawa si Mujin sapagkat hindi na siya ngayon ang nagmamaneho ng kanilang sinasakyang karwahe. Wika pa niya na maaaring medyo magaling siya sa paggamit ng espada, ngunit talagang wala siyang kaalaman pagdating sa paghihila ng mga karwahe. At ngayon ay nasa bihasang tsuper ang nagmamaneho ng mga kabayo, ay tiyak na magiging maayos na ang kanilang biyahe kaysa dati. Tumitig naman sa kanya ang bida at iniisip na napakababong hangal ni Mujin. At dahil kasama nila si Wolwa, malamang ay hahanap siya ng mas nararapat sa kanya sa paghihila ng mga karwahe. Dahil sa naging ingay ni Mujin, tinawag ni Taekyung ang kanyang pangalan at sinabi sa kanya na dapat rin niyang matutong manahimik. At kung kaya niya masteran yon, siya ay sigurado na mataas ang tsansa na siya ay mabuhay. Ilang sandali, napansin ni Taekyung ang kanyang kapatid, kung saan siya ay nagtataka kung bakit gano'n na lang ang pag-uugali ni Mukyung. Nagsalita naman si Wolwa sa kanya na mukhang hindi siya komportable dyan sa sulok. Kaya tinanong nito si Mukyung kung bakit hindi siya lumapit sa kanya. Wika rin niya na malaki pa ang espasyo para sa kanilang dalawa. Sumagot naman si Mukyung na siya ay ayos lang dito. Iniisip naman ng bida na siya ay mukhang hindi okay. Kaya nagtanong si Taekyung sa kanya kung siya ba ay mayroong dinaranas na sakit. Sumagot naman si Mukyung sa kanya na siya ay ayos lamang. Sinaad rin niya sa kanyang kapatid na siya ay tumigil sa pakikipag-usap sa kanya. Nang sandaling yon, pinag-usapan ng dalawa si Mukyung, kung saan sinabi ni Taekyung na mukhang may kakaiba sa kanyang kapatid. Wika pa ni Mujin sa bida, na siya ay mayroong kakaibang nakita sa kanya. At kung siya ay magiging tapat sa kanya, sa tingin nito ay nagkakaroon ng kung anong damdamin ang ikalawang batang master. Kaagad naman sinigawan ni Mukyung ang dalawa at sinabihan na sila ay manahimik. Dahil dito, kinausap ni Wolwa si Mukyung at sinabi na hindi pa niya napakilala ang kanyang sarili ng maayos.
Dito ay kanyang ipinahayag kay Mokyang na siya ang pinuno ng sangay ng mababang distrito ng sekta sa probinsya ng Shanxi. Sinambit din niya na siya ay maaari niyang tawagin sa pangalang Wolwa. Mahiing sumagot naman ang ikalawang batang master at nagpakilala sa kanya na siya ay si Jin Mokyang galing sa pamilya Jin ng Taiyuan. Sinambit naman ni Wolwa na masyadong walang buhay naman sumagot si Mokyang sa kanya. Sapagkat halos atakihin naman sa puso si Taekyang dati noong unang niyang malaman ang totoo tungkol sa kanyang katayuan. Sumagot naman si Mokyang na ganito ang kanyang naging reaksyon sapagkat nagawa na siyang abisuhan ng mas maaga, wika pa niya na narinig nito mula sa kanyang nakababatang kapatid na siya ay nakagawa ng magagandang gawain para sa pangunahing pamilya. Subalit kahit siya ay huli na, nais niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa kanya. Nagulat naman sina Mujin at Taekyang sa naging formal na pagsasalita ni Mokyang kay Wolwa. Dito ay sinabi ni Wolwa na hindi niya kailangang maging formal dito. Kung saan sinambit nito na bahagi lamang yun ng kanilang kasunduan, ngunit wika pa niya na hindi pa siya nababayaran nito. Dagdag pa ni Mokyang na hindi kailanman malilimutan ng pangunahing pamilya ang kabutihan ng sekta ng mababang distrito. Biglang tumayo si Mujin at napahawak sa kanyang mga palad, kung saan sinambit nito na ang mahiyain na batang mandirigma at ang magandang dalaga ay nag-usap, dagdag pa niya na kahit ang tunog niyan ay magpapakilig sa sinuman. Nagtanong si Mujin kay Taekyang kung siya ba ay mali sa kanyang nakita. Kaagad naman sinabi ni Taekyang na hindi niya alam ang kanyang tinutukoy at habang siya ay nag-isip, nagsalita siya sa kanyang isip na siguro hindi masyadong titibok ang puso ni Mokyang. Tumitig naman sa kanya si Mokyang ng sandaling yon. Dahil gabi na, nagpasya silang magkampang sa isang abandonadong dambana. Kung saan binibiti ni Mokyang papasok sa loob si Mujin. Nagtanong si Taekyang kay Wolwa kung ano ang nangyari sa mga bastardong na nandoon sa tavern. Sumagot si Wolwa na kung ang kanyang tinutukoy ay ang Crimson Wind Clan, sila ay kanyang nadakip na. Sinabi rin niya na sila ay isang umuusbong na bituin mula sa rehiyon ng plateau. Hindi lamang sila isang malaki at maayos na nakabubuong grupo, kundi ang martial art ng kanilang leader ay itinuturing na labis na makapangyarihan din. Nagtaka si Taekyang nang ito ay kanyang mapansin na ang Northern Plateau ay medyo malayo mula sa lalawigan ng Hanyuan. Kaya nagtanong ang bida kay Wolwa kung bakit sila umabot dito ng ganito kalayo. Ipinaliwanag ni Wolwa nang dahil sa pagkadesperado ni Lee Chonbek, napilitan silang kumuha ng mga palaboy na bandido at mandirigma mula sa iba't ibang tribo. Kahit na marami sa kanila ang namatay sa labanan na naganap sa 8th Heavenly Valley. Nakaligtas ang karamihan sa kanilang mga pangunahing puwersa at nakatakas. Kaya tinanong ng bida kung halos lahat sa nakaligtas noong digmaan ay ang Crimson Wind Clan. Nasinagot naman ni Wolwa na ang Crimson Wind Clan ay hindi man lang nakilahok sa labanan. Sapagkat nagpasya ang kanilang leader na manood mula sa malayo, at matapos marinig ang mga resulta, nagpasya siyang umatras mula sa laban kasama ang 200 sa kanyang mga tao. Kung saan tumungo sila sa hilaga at sinubukang sakupin ang Mount Heng Sword Sect para sa kanilang sarili sapagkat ang sekta ng Mount Heng ay walang may nagbabantay. Subalit, tulad sa kanyang pagkakaalam, matagumpay na nakapagdepensa ang Mount Heng Sword Sect mula sa ataking ito, ngunit namatay ang kanilang mas mababang pinuno bilang resulta. Sa puntong yun napag-isip ni Taekyang na kung nakilahok ang Crimson Wind Clan sa labanan, ano kaya ang mangyayari sa kanila? Dahil sa kanyang isip, napagtanto ni Taekyang na malamang ay matatalo sila sa labanan na yon. Wika rin niya na maaaring ito ay isang kapaspalad na pangyayari para sa Mount Heng Sword Sect, ngunit sa kanyang tingin, ito ay isang malaking biyaya para sa kanila. Nagpatuloy si Wolwa sa pagsasabi na ang mga umatake sa kay Taekyang sa tavern ay maaaring ang mga pangkat na tumakas mula sa labanan sa Mount Heng Sword. Sinabi rin niya na kahit na ang Crimson Wind Clan ay maayos na ibinuo, sila pa rin ay madaling mahulog sa mga pagtakas. Gayunpaman, hindi pa rin sigurado si Wolwa kung ano ang ginagawa ng mga taong yon sa lalawigan ng Hanyuan. Winika rin niya nang dahil sa mga pangyayaring ito, ang kasalukuyang rehiyon ay nasa labis na pagkalito. Kung saan nagsisimulang lumitaw ang mga bandido at iba't ibang klaseng uri ng masasamang tao at kahit ang Black Assassin sa paligid ay lumilitaw rin, marahil ito'y dahil sa labis na nabawasan ang kapangyarihan ng Mount Heng Sword. Gayunpaman, siya pa din ay nagpapasalamat sa kanila, sapagkat wala nang may mapagpipilian pa ang Mount Heng dito,
kundi tanggapin ang mga kondisyon na ibinibigay ng pamilya Jin ng Taiyuan. Sa oras na yon, nagsalita ang bida na siya ay mayroong katanungan sa kanya. Dito ay kanyang tinanong, kung karaniwan bang may mga tao na pumupunta sa dambanang ito sa ganitong oras ng gabi. Sapagkat sa pagkakataong yon, mayroong isang anino ng mga grupo ang pumapalapit sa kanilang kinaroroonan. Kung saan ang mga grupong yon ay mayroong mga dalang bihag. Habang sila ay lumalakad, tinadyakan ng lalaki ang isa sa mga hawak nitong bihag. Nang sila naman ay makalapit sa abandonadong dambana, napansin ng lalaki na mayroong 2 taong nakatayo sa kanilang harapan. Dahil dito, nagtanong ang lalaki kung sino sila. Sumagot naman si Taekyang na sila ay mga naglalakbay na dayo. Inulit naman ng lalaki ang kanyang sinabi na sila ay mga dayuhan. Wika niya na napakadelikado sa tulad nilang dayo ang maglakbay sa ganitong lugar lalo na sa oras na ito. Pagkatapos, nagsalita ang lalaki sa ating bida, na ginagamit nila ang dambanang ito bilang kanilang taguan sa mga nakaraang araw, ngunit siya ay nagwika na tila nasa isang masikip na kalagayan sila ngayon. Nagmura naman ang bida kung ano ang kanyang ibig sabihin dito. Sinambit ng lalaki na hindi sila ang klase ng tao na mapagkawang gawa. At hindi rin nila basta-basta ipapamigay ang kanilang mga pwesto sa kanila. Wika pa niya kay Taekyang na siya ay nababastusan sa kanyang pagsasalita. Pinagsabihan naman siya ng bida na mukhang pinapalabas nito na pag-aari nila ang dambanang ito para sa kanyang sarili. Sumagot ang lalaki sa kanya na kung iniwan na ang isang bagay, dapat sa kanya na ang lugar na ito sa unang nakakita. Nagsalita naman ang bida na bakit hindi nito ipakita sa kanya ang kanilang patunay ng pagbili at pagmamay-ari sa lugar na ito. Nalito naman ang lalaki at ang kanyang mga kasamahan sa naging pahayag ni Taekyang. Sa puntong yon, tinuro ng bida ang mga kalalakihan at sinabihan na kung hindi nila magawang patunayan na sila ang nagmamay-ari ng lugar na ito, ay sila ay lumiko at umalis ng mapayapa. Binyantaan rin niya ang mga ito na pakawalan nila ang kanilang mga bihag. Dahil dito, naglabas ng kanilang mga sandata ang grupo ng kalalakihan, kung saan sinabi ng leader sa ating bida na baka siya ay may alam tungkol sa pakikipaglaban. Winika rin niya na tila mababa ang tingin nito sa mundo ng Merim. Nagpahayag naman ang bida na hindi mababa ang tingin nito sa Merim. Subalit, hindi nila alam na ang kanilang antas ay nakikita ni Taekyang na sila ay isang mababang uri ng mga Merim warriors. Wika pa ni Taekyang na sila ay mga isang uri ng mga basura. Kaya ng sandaling yon, nagalit na ang leader sa ating bida. Subalit ang bida ay hindi nakakaramdam ng kaunting takot sa kanila. Subalit, natuon ng pansin ng bida at ng leader ng mga kalalakihan nang nagsalita ang bihag at tinawag si Taekyang na kanilang dakilang Panginoon, kung saan sila ay humihingi ng tulong sa bida na sila ay kanyang iligtas. Tinanong naman ng leader ng pangkat kung kilala ba ni Taekyang ang mga taong ito. Ngunit nagpahayag ang bida na hindi niya kilala ang mga ito, at ito pa lamang ang unang pagkakataon na makita niya ang mga ito. Nang tumingin at nang hihingi ng saklolo ang mga bihag, sinambit ng leader ng grupo na tila siya ay kanilang kilala. Nang sila ay mapansin ulit ng bida, napagtanto niya na ang mga lalaking bihag na ito ay ang mga tauhan ng lalaking bandido o mas kilala sa tinatawag na Thousand Strength Guy. Kaya tinuro ng bida ang mga bihag na silang 5 ay ang mga dugyot na tagasunod ng lalaking una niyang nakalaban. Umiiyak naman ang 5 mga dugyot na nanghihingi ng tulong kay Taekyang, kung saan ipinahayag nila na pagkatapos ng araw na yon, hindi na sila muling nagnakaw mula sa iba. At wika pa niya na tinitiyak na nila ngayon na sila ay namumuhay ng tapat. Tumatawa naman si Taekyang sapagkat hindi niya inakala na muli niyang makikita ang mga dugyot na ito sa ganitong lugar. Kaya nagtanong naman si Wolwo sa kanya kung sila ba ay kanyang tutulungan. Subalit nagpahayag naman si Taekyang na ang kanyang intensyon ay hindi kailanman magligtas o tumulong sa sinuman. Wika pa niya na sila ay mga bandido. Kaya sa oras na yon, nagsalita ang leader ng mga pangkat na mukhang kilala ni Taekyang ang mga taong ito. Wika pa niya na tila hindi na sila ngayon mag-iisa sa kanilang paglalakbay. Kaya ng sandaling yon, iniutos ng leader ng pangkat na sila ay sugurin at etali, sapagkat ang bastardong bata na ito ay kanyang ibebenta sa mga mangangalakal ng alipin, at ang babae naman ay ibebenta niya sa isang bahay aliwan. Iniutos rin niya sa kanyang mga tauhan na kung papalag ang lalaki, ay malaya nilang pwedeng patayin ito. Nagpapanggap naman si Wolwo na natatakot, at siya ay nakahawak sa balikat ng bida kung saan sumisigaw ito na siya ay labis na natatakot.
Sinabi ng leader sa kanya na huwag siyang masyadong matakot. Winika niya na kahit siya ay maaaring mamuhay ng magaspang, ang kanyang puso ay kasing lambot ng sutla. Sinabi rin niya na siya ay isang tunay na lalaki, kung saan ipinapahayag nito sa babae na sisiguraduhin nito na mapapaabot niya ang kanyang damdamin sa kanilang mga katawan mamaya. Hindi naman nagustuhan ng bida ang sinabi ng lalaki. Kaya siya ay nagmungkahi na mas mabuti na dudurugin nito ang ari ng lalaki upang hindi na ito makapagsalita ng ganito. Nagpigil naman sa paglakad ang bida, kung saan siya ay tinawanan ng mga kalalakihan, wikang tanong ng leader kung bakit siya nag-aatubili, kaya tinanong rin nito ang bida kung ano ang kanyang kinatatakutan. Nang sandaling yon, nakatitig ang bida at sinabi sa kanilang lahat na sila ay nasa masamang sitwasyon ngayon. Subalit ang leader ng pangkat ay nakangisi lamang na tumayo sa bida at nagpoporma ng kanyang sandata. Subalit bago pa siya makapagtapos sa kanyang pagsasalita, isang mabilis na anyong tao ang kumilos sa kanyang harapan. Kung saan si Mukyang ay nasa harapan ng lalaki at nakahawak nito sa kanyang dibdib. Dito ay galit at mabagsik na sinabi ni Mukyang sa kanya na ulitin nito ang kanyang mga unang sinabi. Nang ito'y kanyang sinubukan sambitin sa harapan ni Mukyang, siya ay nakatanggap ng isang matinding pagsapok mula kay Mukyang.